Hello everyone! Welcome to our channel, Bawat Buhay May Kwento. Isang magandang kwento na naman ng pag-ibig at pag-asa ang aking ihahatid sa inyo ngayon na sana po ay magustuhan ninyo. Si Stanley, anak ng may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Julie. Halos lahat ng nagtatrabaho doon sa kumpanyang iyon ay nagkandara pa sa kagwapuhan ng binata. Kahit si Julie ay humahanga dito, pero turn off ang dalaga dahil walang modo ang binata sa kanyang ina. Habang hinahantay ni Julie na magbukas ang elevator, rinig na rinig niya ang kiligan ng mga katrabaho niya sa among si Stanley. Aanhin mo naman ang gwapo kung hindi naman marunong rumispito sa nanay. Wika ng dalaga sa kanyang sarili. Tamang-tama naman ay siyang pagbukas ng elevator at pumasok kaagad ang dalaga. Noong pasara na ang pintuan ng elevator ay may biglang pumasok na lalaki. Si Stanley. Hindi umimik ang dalaga. Tiningnan ni Stanley ang dalaga mula ulo hanggang paa na para bang nang-aakit sabay sabing, "Uy, nagtatrabaho ka sa ganito ka-late?" Sabi nito. Smile lamang ang isinagot ni Julie. "Ikaw naman kasi ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho ng ganito ka-late. Sana sa mga oras na ito ay kasama ko na ang tatay at kapatid ko." Wika nito sa kanyang isipan. Alam ng dalaga na napakagaling sa negosyo nitong si Stanley dahil mula nang ito na ang nagpalakad ng kanilang kumpanya ay hindi maipagkaila na talagang napalago kaagad nito ang kumpanya at tinaasan kaagad ang kanilang mga sahod at mga bonuses. Napansin ng dalaga na medyo nakadikit na si Stanley sa kanya at mukhang titig na itig ito sa kanya kaya napaurong ito palayo sa binata. Sabay tingin dito ng masama. Sa isip ng dalaga wala naman sila sa loob ng opisina, so wala ng rason para magpakabait siya dito. Maya-maya pa'y tiningnan ng dalaga ang kanyang cellphone. Marami na palang text ang kanyang ama. Bumuntong hininga ito. "Okay lang tay, Friday naman ngayon, babawi na lamang po ako sa inyo bukas." Sabay tapo nito ng masamang tingin kay Stanley. Napangisi si Stanley nung makita niyang inirapan na naman siya ng dalaga. "Miss Flores, may problema ka ba sa akin?" Biglang tanong ni Stanley. "Bakit niyo naman po naisip na may problema ako sa inyo, sir?" Sagot ng dalaga. "Kasi ikaw, hindi na natapos ang sasabihin sana ni Stanley noong parang naputol ang cable ng elevator. Bigla ring dumilim sa loob at tumilapon ang dalaga against Stanley. Nabitiwan rin ng dalaga ang kanyang cellphone. "Ang cellphone ko nabasag yata," biglang nasabi ni Julie. Maya-maya pa ay muling gumalaw pababa ang elevator kaya lalong napakapit ang dalaga sa binata. Kumabog ang kanyang puso hanggang sa biglang bumukas ang emergency light. Namalayan rin ng dalaga na nakayakap pala siya sa binata at nararamdaman nito na nahirapan siyang huminga dahil sa higpit ng pagkakayakap ni Stanley sa kanya. At rinig na rinig ng dalaga ang tibok ng puso ni Stanley pati ang hininga nito. Biglang natauhan ang dalaga. "Bitawan mo nga ako!" sigaw nito. Sandali lang parang putol ulit ang sasabihin ni Stanley nang muling bumagsak pa ng ilang floor ang elevator. Napasigaw ng husto si Julie at napayakap ito sa liig ng binata. "Diyos ko, ano na ba itong mangyayari sa atin dito?" Napaiyak ang dalaga. "Nasira yata ang elevator," sagot ni Stanley. "Obvious ba? Sira naman talaga kung hindi ba naman sa palagay mo magkakaganito tayo?" Singhal ng dalaga. "Anong ganito? Ang magkayakap ng mahigpit?" Nakangiting wika ni Stanley. "Nasa kritikal na nga tayo ng kondisyon, gumagana pa rin talaga ang pagkamanyak mo." Wika ng dalaga sabay tulak nito sa binata. Ngunit lalo nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya sabay angkin ng kanyang malalambot na labi. Hindi nalabanan ng utak ng dalaga ang pag-ayaw.
Nanaig ang kanyang puso kaya tinugo nito ang bawat halik ng binata. Noong tangka nang tanggalin ni Stanley ang kanyang damit, malakas na naitulak ng dalaga ang binata. Ano ba yung ginagawa mo? Mamamatay na lamang tayo, yan pa rin ang iniisip mo? Galit na sabi ng dalaga. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Gumanti ka, di ba? Matagal na kitang gusto. Wika ni Stanley. Gustuhin mo yang mukha mo. Wika nito sabay talikod sa binata at nag-isip. Maya-maya pa'y naisip niya ang kanyang cellphone at isa-isa niyang pinulot ito at pilit na inaayos. Si Stanley naman ay dahan-dahan lumapit sa pintuan para abutin ang emergency button. Napamura naman ang dalaga noong napagtantong hindi na maayos ang kanyang cellphone. Maya-maya pa ay suminya si Stanley. Hawak ang kanyang cellphone sa kanyang tenga. Yes, dalawa kami dito sa loob ng elevator sa 18th floor. Wika ng binata sa kausap sa telepono. Hindi naman claustrophobic ang dalaga pero hindi maikailang nagsisikip ang kanyang dibdib dahil sa kanyang nararamdaman sa binata. May darating bang tulong sa atin? Tanong nito kay Stanley. Apparently, walang kuryente sa buong paligid kaya walang choice kundi ang magintay tayo dito. Wika ni Stanley. Napamura ulit ang dalaga. Tumingin ito sa ceiling. Hindi ba nila pwedeng buksan yan para matulungan tayo dito? Napaiyak na wika ng dalaga. Tumingin lamang ang binata kay Julie. Palagay ko, hindi tayo ang priority sa ngayon, wika nito. Pinagpapawisan na sila kaya inanboto ng dalaga ang kanyang blouse at inihipan nito ang kanyang dibdib para subukang palamigin ang kanyang sarili. Titig na titig ang binata sa kanya, hinubo nito ang kanyang coat at ipinaypay sa dalaga. May kung anong sensation naman ang naramdaman si Julie. Gentleman din naman pala ito kahit papaano. Napa-smile ang dalaga sa naisip. Yan, mas maganda ka pala kapag naka-smile ka ha? Nakangiting wika ng binata. Medyo napahiya ang dalaga dahil hindi niya namalayan na nailabas niya pala ang kanyang smile na dapat ay nasa isip lamang niya. Mga ilang oras pa ang nakalipas, may narinig na silang mga boses ng lalaki. Napatayo ang dalawa sa tuwa dahil sa wakas ay ma-rescue na rin sila. Noong nakalabas na sila sa elevator ay biglang nagsalita ulit si Stanley. Simula ngayon, ikaw na ang magiging personal assistant ko ha? Wika ni Stanley. Napanganga ang dalaga, hindi ito nakapagsalita. Ayaw mo bang ma-promote? Dagdag ni Stanley. Anong dahilan bakit ako ang gusto mong gawing personal assistant mo? Tanong ng dalaga. Dahil gusto ko. Sagot naman ni Stanley. Pero paano si Melinda? Napakunot noong tanong ulit ng dalaga. Mag-aasawa na yon kaya nagbigay na ng 2 weeks notice. Bukas ka na mag-umpisa para may 2 weeks siyang mai-train ka. Wika ni Stanley. Kinigiliwan naman ni Mami Mirasol si Julie. Bukod kasi sa masipag ito ay napakabait pang bata. Habang nagkukwentuhan si Julie at Mrs. Mirasol ay biglang dumating si Stanley. Anak, bati ni Marisol kay Stanley. Katulad ng dati, hindi pinansin ni Stanley ang ina. Sumunod kaagad si Julie sa kanyang bagong boss. Sa akin ka nagtatrabaho kaya iwas-iwasan mong makipagtsismisan sa kahit na kanino dito. Wika ni Stanley. Sandali nga, empleyado mo ako dito pero wala kang karapatan diktahan ako kung sino ang gusto kong kausapin. Isa pa, mami mo naman yung kausap ko ah. Wika ng dalaga. Alam mo ba, napansin ko nga na wala kang respeto sa nanay mo. Tama ba yun? Wika ni Julie. Wala kang alam sa buhay namin kaya tumahimik ka na lang. Seryosong wika ng binata. Sumama ang loob ng dalaga sa nawinika na iyon ni Stanley kaya lumabas ito ng kanilang opisina at nag-isip. Maya-maya pa'y gumawa ito ng liham.
pumasok sa opisina at inabot ang liham na iyon kay Stanley. Ano to? Nagtatakang tanong ng binata. Basahin mo, maiksing sagot ng dalaga. Magre-resign ka? Anong dahilan? Dahil ba ito sa mami ko? Sunod-sunod na tanong ng binata. Oo, dahil hindi ko maati magtrabaho sa isang katulad mo. Ayokong makita araw-araw ang pangbabastos mo sa sarili mong ina. Pipiliin ko na lamang magtinda ng isda sa palengke kisa magtrabaho sa iyo. Pagkasabi nooy, tumalikod na ang dalaga, bit-bit ang kanyang mga kagamitan sa opisinang iyon. Napanganga na lamang si Stanley. Mga ilang araw nang hindi nakikita ni Mami Marisol ang dalaga kaya nagtanong-tanong ito. Nag-resign na po siya, ma'am, wika ng isang empleyado. Kaya dali-daling nagpunta ng HR si Mami Marisol para kunin ang address ng dalaga. Noong marinig ni Tatay Willie na may kumatok sa kanilang pintuan ay pinagbuksan niya ito. Ano po ang kailangan natin? Tanong ni Tatay Willie. Dito po ba nakatira si Julie? Ito po kasi ang address na nakuha ko sa HR na kanyang pinagtatrabahuan. Wika ni Marisol. Tay, sino po? Naputol ang sasabihin ng dalaga nang makita niya si Madam Marisol. Iha! Madam, ano po ba ang ginagawa ninyo dito at paano niyo po nalaman kung saan ako nakatira? Wika naman ng dalaga. Nagtataka kasi ako kung bakit hindi na kita nakikita sa opisina. Noong nalaman kong nag-resign ka ay kinuha ko kaagad sa HR ang address mo. Namimiss na kita, wala nang nagpapatawa sa akin eh. Wika ni Madam. Maya-maya pa ay may pumarada na isang napakagarang sasakyan sa harapan ng bahay ng dalaga. Nagulat ito noong makita niya kung sino ang bumaba sa kotse. Si Stanley andito rin, wika ng dalaga kaya napatayo si Mami Marisol. Anak, anong ginagawa mo dito? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Lagi ka ba nagpupunta dito? Bakit wala kang sinasabi sa akin? Sabi ni Stanley. Ngayon lang ako nakapunta dito, iho. Nagtataka kasi ako na hindi ko na nakikita itong batang ito doon sa opisina. Na-miss ko kaya ang pagpapatawan niya sa akin. Wika ni Madam. Hindi umimik si Julie pero halata ang mga tingin nito na inis ito sa kawalang modo ni Stanley ni hindi nga nito binati ang kanyang ama. Anak, sino ba itong lalaking are? Wika ni Tatay Willie. Tay, siya nga po pala. Ito po si Madam Marisol. Sa kanya po ako nagtatrabaho at ito po naman ay si Stanley, anak po ni Madam. Pagpapakilala nito sa kanyang ama. O siya iha, hindi na ako magtatagal ha, aalis na ako. Dadalawin na lamang kita ulit ha. Nice meeting you, Willie. Wika ni Mami Marisol. Pasensya na po kayo, sir, at hindi ko po kaagad kayo napansin. Wika ni Stanley. Tumango-tango lamang ang matanda at nagpaalam na ito sa dalawa. Ano ba kasi ang ginagawa ng mahal na hari dito? Sarkastikong tanong ng dalaga. Sinusundo ka, kailangan kita sa opisina ko. Seryosong wika ng binata. Alam mo naman kung bakit ako umalis, di ba? Ayaw kitang makasama at tutulong na lamang ako kay tatay sa palaisdaan namin at pagtitinda ng isda sa palengke. Wika ng dalaga. Bakit ba mas gusto mo pang sa mabaho na lugar kaysa maganda at aircon na lugar? Ani Stanley. Mas mabuti pa'y umalis ka na bago tayo magkabastusan dito. Wika ng dalaga sabay tulak sa binata. At please lang ha, wag na wag ka nang bumalik kung ayaw mong maitak ka ng tatay ko ha. Dagdag na wika ng dalaga. Walang nagawa si Stanley kundi ang umalis. Anak, hindi ko gusto ang ugali noong mangliligaw mo. Hindi lamang presko, walang kamodo-modo. Wika ni Tatay Willie. Napangiti ang dalaga. Tatay,
Hindi ko po yun mangliligaw. Tulad nga po ng sinabi ninyo ay walang modo. Paano ko po siya tatanggapin na mangliligaw? Natatawang wika ng dalaga. Ilang araw ang nakalipas. Sabihin mo sa akin kung pupunta ka ulit sa kina Julie ha. Wika ni Stanley sa kanyang ina. Galing lang ako doon kahapon, iho. Maghapon nga ako doon eh. Napakasaya nilang kasama. Sumali pa nga ako sa larong patintero. Wika ni Marisol. Anong patintero? Inosinting tanong ni Stanley. Ay, oo nga pala. Hindi mo maintindihan ang larong iyon kasi doon ka nga pala lumaki sa England. Isang araw, punta ka doon, sumali ka sa larong iyon. Kung gusto mo, sumabay ka na sa akin bukas. Wika ng ina. Ay nako, wala akong panahon diyan. Wika ni Stanley sabay talikod sa kanyang ina. Anak, hindi mo maipagkaila sa akin na gusto mo si Julie. Bakit hindi mo sabihin sa kanya? Ang alam ko, maraming mangliligaw ang batang iyon. Nakita ko nga yung isa, naninilbihan na sa kanila. Ganon daw kasi yun, anak. Kailangan manilbihan ang lalaki, tanda ng pagmamahal nila sa kanilang sinisinta. Nakangiting wika ng ina. Kalokohan. Ano naman ang alam ko dyan sa paninilbihan na yan? Nakayukong wika ni Stanley. Punta ka doon at mag-observe. Gawin mo na lamang kung ano ang kaya mong gawin. Magpakatotoo ka, huwag kang magkunwari. Alam kong kaya mo yan, anak. Wika ni Mami Marisol. Gusto mo bang sabay tayo bukas? Nakangiting alok ulit ni Mami Marisol. Pag-iisipan ko. Wika nito sabay talikod. Anak, tanggalin mo na yung galit mo sa akin. Ano man kasi ang nangyari sa atin, hindi ko naman ginusto. Marami kang hindi alam. Pag ipagpatuloy mo yung kinikimkim mong galit sa akin ay hindi ka liligaya. Alam mo ba kung bakit pumupunta ako kina Julie? Kasi masaya sila kasama. Napakasaya nila, anak. Ang halakhakan nila, ang yakapan, halika nilang tatlo. Nakakatuwa pagmasdan. Ayaw mo bang mangyari din sa atin ang sayang iyon? Nakangiting wika ng ina, ngunit hindi na siya nilingon ng anak at diretso na itong pumasok sa kanyang kwarto. Tay, mauuna na po ako sa palengke ha? Katok ni Julie sa kwarto ng ama. Noong wala itong makuhang sagot mula sa kanyang tatay ay ngumiti ito. Sige tay, magpahinga ka na lamang po dyan. Ako na po ang bahala sa palengke. Wika ng dalaga. Laking gulat ng dalaga kung sino ang kanyang napagbuksan ng pintuan. Si Stanley. Oh, anong ginagawa mo dito? Ang aga-aga. Tanong ng dalaga. May dala akong pang-almusal, sabay tayong kumain? Nakangiting wika ni Stanley. Yan lang ba ang sinadya mo dito? Pasensya ka na, wala akong time ngayon. Nagmamadali ako papunta ng palengke para maabangan ang mga magdi-deliver ng mga isda. Wika ng dalaga. Sasamahan na kita. Gusto ko rin naman maranasan yung mga ginagawa mo. Nakangiting wika ni Stanley. Sigurado ka? Sigurado kasing madodumihan ka lang doon. Maputik doon ni Stanley at mabaho. Hindi ka nababagay doon. Wika ng dalaga. Okay lang, may dala naman akong extra clothes. Nakangiting wika ng binata. Wala nang nagawa si Julie, pinasama na lamang niya ang binata. Nagulat pa ito, na game ang binata na tumulong sa kanya sa paghahakot ng mga panindang isda. Maya-maya pa ay dumating na rin ang mangliligaw ng dalaga, si Mike. Mike, halika, ipapakilala kita kay Stanley. Siya nga pala yung dati kong amo. Nagkamayan ang dalawa. Napasinghap si Stanley. Ito pala ang sinasabi ng kanyang ina na mangliligaw ng dalaga. May itsura at mukhang mabait pa. Wika nito sa kanyang isipan. Dumating na rin ang tatay at kapatid ni Julie at may dalang pagkain.
Masayang sumali sa pagkain si Stanley na ikinagulat ng mag-ama dahil walang kaarte-arte itong nagkamay at uminom sa nag-iisang baso na ininuman nila. Nahalata ni tatay ni Julie na naiilang ang mangliligaw ng anak kaya kinausap niya ito. Halika nga Mike, kukuha tayo ng mga gulay doon para sa pananghalian natin. Sumunod naman kaagad ang binata kay Mang Willie. Mike, huwag ka masyadong mailang. Wala namang panama yun sa'yo. Malamang hindi magustuhan yun ng anak ko kasi nag-resign nga sa trabaho niya, diba? Dahil hindi nagustuhan ang ugali, walang modo sa kanyang ina. Wika ni Mang Willie. Mga ilang linggo nang tumutulong si Stanley sa pagtitinda at halos maghapon din itong nagtatambay sa bahay ng dalaga. Minsan nga, nagkakasabay na rin sila ng mami niyang dumadalaw sa dalaga at unti-unti na rin itong nalalapit sa ama at kapatid ni Julie. Natuto na rin itong maglaro ng patintero na minsan pa'y nagkapariha sila ni Mang Willie. Iha, nagpapasalamat talaga ako sa'yo na pinagbigyan mo ng pagkakataon ang anak ko na makilala kayong mag-aama. Alam mo, medyo maayos na ang pakikitungo niya sa akin. Kahapon lang ay sa kauna-unahang pagkakataon sabay kaming naghapunan. Pagkadating kasi niya dito galing sa'yo ay pinaluto niya kaagad kay Manang ang bangos na pinadala mo. Masayang wika ni Mami Marisol. Isang umaga, katulad ng kinagawian ni Julie, kinakatok nito ang ama bago umalis papuntang palengke. Kapag walang sagot mula sa kanyang ama, ibig sabihin ay tulog pa ito. Pagkalipas ng isang oras, humahangos ang kapatid. Ate, ang tatay wala na. Humahangos na wika ni Noemi. Ano bang wala na? Iwala pa nga dito. Saan ba yung nagpunta? Tarantang wika ng dalaga. Ate, patay na ang tatay. Halos hindi makahinga si Noemi sa kanyang tinuran. Anong patay na ang pinagsasabi mo? Tanong ng dalaga sa kanyang kapatid. Dali-daling tumakbo pa uwi si Julie. Mike, ikaw na muna ang bahala dito ha? Wika ng dalaga. Mabilis na narating ni Julie ang bahay nila. Tay, bakit? Bakit nangyari sa'yo ito? Kahapon lamang po ang lakas-lakas ninyong tumakbo. Tinalo niyo pa nga po si Mike at si Stanley sa takbuhan. Paano kami ngayon ng kapatid ko, Tay? Please, gumising ka, Tay. Umiiyak na wika ng dalaga. Ate, may sakit ang tatay, ayaw niyang ipaalam sa iyo. Ayaw niyang madagdag pa daw sa alalahanin mo. Sabi niya sa akin, kapag sinabi ko daw sa iyo, magagalit siya sa akin kaya hindi ako nagsasalita. Ngayong buwan talaga ang taning ng tatay, ate. Ilang beses ko siyang kinumbinsi na sabihin niya sa'yo, ayaw niya talaga. Sabi niya sa akin, pag sinabi ko raw sa'yo, lalaya siya at magtatago siya sa atin. I'm sorry, ate. Umiiyak na wika ni Noemi. Niyakap na lamang ni Julie ang kapatid. Naalala ko na kahapon, sinabi niya sa akin, magmahalan at magtulungan tayong magkapatid kapag wala na siya. Yun na pala yun. Iyon naman ang pagdating ng mag-inang Stanley at Marisol. Laking gulat din nila sa mga pangyayari. Sinagot ng mag-ina ang lahat ng gastusin para kay Mang Willie. Hindi rin sila iniwan ni Mike hanggang sa mailibing si Mang Willie. Pagkalipas ng isang buwan. Julie, alam kong maling timing itong pagpapaalam ko sa iyo, pero kailangan kong tanggapin ang alok sa akin na trabaho ng kapatid ko sa Saudi Arabia. Ipapaubaya na kita kay Stanley. Alam ko, kahit hindi mo aaminin sa akin o sa sarili mo, alam kong mahal mo siya, kaya ipapaubaya na kita sa kanya. Siguro naman may makikita pa akong babae na magmamahal sa akin. Natawa ito sa kanyang tinuran.
Sorry Mike, mahal naman talaga kita, kaso lang bilang kapatid lang talaga. Mag-ingat ka, hangad ko ang iyong kaligayahan. Niyakap ni Julie ng mahigpit ang kaibigan. Iyon naman ang paghinto ng sasakyan ni Stanley at nakita niya ang yakapan ng dalawa. Kaya biglang bumalik ito sa kanyang pinanggalingan. Napanganga na lamang ang dalawa. Hala, nagsilos yata ayun ah. Natatawang wika ni Mike. Hayaan mo siya. Huwag mo na yun alalahanin at wala naman siyang sinabi sa akin na mahal niya ako eh. Natatawa ring wika ng dalaga. Nako, hindi na kailangan sabihin. Di ba nga naninilbihan rin at gustong gusto ka ng mami niya. Sinabi sa akin ni Madam. Ikaw nga daw ang dahilan kung bakit maayos na ngayon ang relasyon nilang mag-ina. Wika ni Mike. Mga ilang buwan pa mula nung pumanaw si Mang Willie ay nagpatuloy sa pagtitinda ang magkakapatid. After ng klase ni Noemi ay dumidiretso ito sa palengke. Pagka-uwi ng dalawa, naabutan nila na nag-aantay si Madam Marisol. Madam, gabi na ah. Bakit po hindi kayo tumawag? Sana po nakauwi kami ng maaga. Wika ni Julie. Nakangiti si Madam. Okay lang iha. May kasama naman ako eh, hindi ako nag-iisa. Ayun oh. Sabay ininguso ang anak na nakasandal sa pintuan ng kanilang bahay. Nagulat ang dalaga na mabilis nakalapit sa kanila si Stanley sabay hayakap at halik nito sa kanyang noo. Kinausap ako ni Mike tungkol doon sa nakita ko. Paalis na pala siya noon, pa Saudi. Parang napahiya na wika ng binata. Magtanong kasi, huwag yung kumaripas kaagad ng takbo pabalik sa pinanggalingan. Sabay ismid na wika ng dalaga. Masaya silang nagkwentuhan, hindi nila nimalayan na malalim na pala ang gabi. Ay naku iha, kailangan na naming umuwi. Wika ni Mami Marisol. Masayang pinagmamasdan ng ina ang pawisel-wisel niyang anak habang nagmamaniho. Parang hindi na ako makapag-antay na pakasalan siya, Mami. Sasaya din ang bahay natin kasi pati kapatid niya sa atin natitira. Nakangiting wika ni Stanley. Alam nga namang iiwan mong mag-isa yung kapatid niya sa bahay nila at alam kong hindi naman papayag si Julie. Wika ni Mami Marisol. Pero bago ka ma-excited na pakasalan siya, tanungin mo kaya muna kung gusto ka ba niyang pakasalan. Natatawang wika ulit ng ina. Mami, salamat po sa pagtsatsaga ninyo sa akin ha. Sorry po talaga sa lahat ng pangbabastos ko sa iyo. Ngayon ko lamang napatunayan na ang pag-ibig pala ay nakapagpapabago talaga ng buhay ng tao. Seryosong wika ni Stanley. Kalimutan mo na yon anak. Ang importante ay masaya na tayo ngayon. At madadagdagan na tayo kapag tinanggap ni Julie ang iaalok mo sa kanya. Masayang wika ni Mami Marisol. Kinabukasan, maagang-maaga pa lamang ay nandoon na ulit ang mag-ina sa bahay ni Julie at ayos na ayos ang mga ito. Iha, malaking pasalamat ko talaga sa iyo dahil sa tapang mo ay naayos mo ang relasyon namin ng anak ko. Pangako, mamahalin kita na parang tunay kong anak. Saad ni Mami Marisol. Nagulat naman si Julie sa sinabi ni Marisol na mamahalin kitang parang tunay na anak. Salamat po, Madam. Iyon lamang ang nasabi ng dalaga. Maya-maya pa ay may dumating na delivery ng pagkain na ikinagulat ng magkapatid. Delivery po, sabi ng babae. Ate, nagkamali po yata kayo. Wala po kaming in-order na pagkain. Sagot ng dalaga. Iha, kami ang nag-order ng mga yan. Wika ni Mami Marisol. Julie Flores, pwede mo ba akong pakasalan? Wika ni Stanley na ikinagulat ni Julie. Iha, please, tanggapin mo na ang anak ko. Nakangiting wika ni Marisol. Oo nga naman ate, tanggapin mo na para sumaya ka naman at may mag-aalaga na sayo. Ikaw na lang kasi lagi ang nag-aalaga sa amin eh.
Wika naman ni Noemi. Napaiyak si Julie sa sinabi ng kanyang kapatid. Oo, Stanley, magpapakasal ako sa iyo. Tuwang-tuwa ang lahat sa sagot ni Julie. Sa ngayon ay masayang magkasama ang apat, si Mami Marisol, Stanley, Julie at Noemi bilang isang buong pamilya. Mga kaibigan, dito po nagtapos ang ating kwento na sana po ay nagustuhan ninyo. Ang pag-ibig talaga walang kinikilala, mahirap man o mayaman. Dahil sa kabaitan ni Julie, kaya siya nagustuhan ni Mami Marisol. At dahil sa kabaitan at kagandahan ni Julie, kaya nabighani ang puso ng walang mudong si Stanley. At salamat kay Julie dahil naipamulat niya kay Stanley ng maling pagtrato nito sa kanyang ina. Mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating kwento na sana po nagustuhan ninyo. Please, wag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakiring na rin po ang bell para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento. Hanggang sa muli, bye-bye!